my beloved Boss Mike Cervera. Ito. Ang pag-uusapan yung mga... Ayan tingnan nyo ho Ito, alam nyo ito ho mga kababayan sabi nga ni Takero kagabi, iba yung naratibo ni Tito Soto, ikukumpara mo kay Chis Escudero. Si Chis Escudero parang tuod na kung ano lang yung sabihin ng mga kanyang mga kaalyado, yun lang yung ginagawa parang uto-uto. Pero si Tito Soto, meron talaga siyang sarili na talagang siguro parang si Pangulo na nagpaplano ng magandang pagkakasunod-sunod ng mga lahat ng tatrabahuin niya. Tingnan niyo, panoorin niyo po ito Yari ho rito pati si Mark Villar, pati rin ho si Digong. Oo. At syempre, kung kasama yung administrasyon ni Digong, lahat yan kasali. Madadamay na naman si Bongo dyan. Alam naman natin at kilala naman natin si Bongo na yun mga kababayan nasa likod ng tenga ni Digong Di po ba? Laging nakabulong. Eto, tingnan nyo. Panoorin nyo. Pasok. Ang pag-uusapan yung mga nangyari nung panahon na itong aming kasamang senador ay DPWH Secretary. Wala tayong magagawa na hindi maaaring hindi tanungin yun. Matay! Yan, mga kababayan. Ang tinutukoy ho dyan, mga kababayan, si Mark Villar. Oo, na dating naging DPWH Secretary. Sabi ni Soto, wala tayong magagawa. Hindi po pwedeng hindi natin tanungin yon. Naku, ibig sabihin, iimbestigahan. Alam naman, tinanong mo, ano yun? Para saan yung tanong? Syempre, investigasyon yon. So, hindi makakalusot mga kababayan, itong si Mark Villar. At isa pa, ang Kongreso may ganti sa kanila. Pati na yung mga nakaraang mga 2016 flood control na nabanggit ni Diskaya, pati yon kasama. Kaya nanganganib ngayon mga kababayan na madagdagan pa yung kaso ni Digong at mga kaalyado niya. Ito na. Yung senador nananahimik siguro, wala naman siyang gustong sabihin. Baka naman kung nakialam siya, baka sabihin pinagtatakpan niya yung sarili niya. So hinahayaan niya yung committee na pag-usapan yun. Sa atin, hindi maaaring hindi pag-usapan kung babalik tayo papuntang 2016. Narinig niyo? Sabi niya, senador na nananahimik. Tahimik naman yun. Paano yan? Sa kanya daw, hindi talaga po pwedeng hindi pag-usapan. Nako, lalo na yung panahon ng 2016. Narinig nyo? Ayan usad natin. Pakinggan mo, Insan Hindi pag-usapan kung babalik tayo papuntang 2016. Usapan yun. Sa atin, hindi maaaring hindi pag-usapan kung babalik tayo papuntang 2016. Papanahon nila Duterte na nagsimula itong mga doon sa top 15 marami na nagsimula noong 2016 Hindi ba? Kita nyo mga kababayan, halos lahat yung nasa top 15 nagsimula nung panahon ni Digong. Ibig sabihin mga kababayan, panahon pa ni Digong, mga magnanakaw na itong mga nasasangkot na to. At isa pa mga kababayan, yung nananahimik na senador. Di po ba? Kahit pa naging kahit pa sumama sa majority block itong si tahimik lang, mga kababayan, hindi palalagpasin. Siguro. Kaya tumalon Tito Sen, wag niyo na akong isama diyan sa investigasyon Baka mapilitan ako magsalita, maikanta ko si Digong. Mga kababayan, malamang magkakaroon ng kaliwanagan. Kung ang pag-iimbestiga mga kababayan, sige, wag na yung kay Pinoy, kay Duterte na lang, hanggang sa kasalukuyan, okay na yan. Di ba? Diyan natin malalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi mga kababayan, si Pangulong nasisisi rito, nung panahon na hindi pa iimbestiga ng sarili. Yung pala mga kababayan, nung nagreklamo ang taong bayan, nung nagreklamo yung mga DDS na nasan daw yung flood control na 5,000, mga kababayan, pasikreto si Pangulo nag-iimbestiga rito. Mga kababayan ko, di mo alam yun? Di ba nagre-reklamo yung mga tao? Puta, pasikreto nang nag-iimbestiga si Pangulo. Kaya eto, biglang nilatag. Kaya, kasi medyo nag-aya siya dun Oo. Sa zone Di ba?
Ngayon, pangalawa, itong huling sona niya, ayun, binanggit na. Binigla sila lahat. Oo. Akala naman ng mga... Palakpakan pa sila. Sila pala yung imbestigahan. Oo, sila yung iimbestigahan. Ganun kalupit ang utak ni Pangulo. Baka akala nyo tahimik lang pero iba yung iba yung style niya, no? Iba talaga. Tama ko? Pinakamalaki, Diskaya. Nakaw! Yan, panahon ni Digong yan. Ulitin natin mga kababayan. Pakinggan nyo. Himik siguro, wala naman siyang gustong sabihin. Baka naman kung nakialam siya, baka sabihin, pinagtatakpan niya yung sarili niya. So, hinahayaan niya yung committee na pag-usapan yun. Sa atin, hindi maaaring hindi pag-usapan kung babalik tayo papuntang 2016. Papanahon nila Duterte na saan nagsimula itong mga doon sa 15, doon sa top 15 marami na nagsimula noong 2016 Hindi ba? Tama ba ako? Pinakamalaki, Diskaya. Opo. Paano yan, mga kababayan ko? Yari, no? Mayayari ngayon itong mga kababayan ko. Itong kampo ni Duterte. Kaya siguro parang mga siraulong na asinan ng may sili. Oo, kung pumiglas mga kababayan, wala nang direksyon Kahit saan, kahit sino. Oo, binabanatan na, no? O, tignan nyo mga kababayan, si Risa, si Biko, mga kababayan, ang punteriya ng mga ito Mga kababayan, ano? Ha? Oy, shoutout sa inyong lahat, ha? Oo, patay na talaga. Ito pa, dagdag natin to. Isang flood control project scam sa mga... Pakinggan yung maigi, ha? Karugtong ito ng pahayag ni Tito Soto, i-connecta natin. Pakinggan nyo. Naku, maaari daw matrace Ito. Maaring matrace ang flood control project scam sa mga questionabling insertion sa budget noong Duterte administration. Sinabi ni House Committee on Good Government Chairperson at Manila Congressman Joel Chua sa pagdinig kahapon ng House Infrastructure Committee. Ayon kay Chua, dahil sa nasabing gawain na mayagpag ang mga ghost at mga substandard na mga proyekto. Yan, mga kababayan, nung panahon talaga ni Digong. Patay na. Lahat yan imbestigahan. At tama rin naman yung ganun talaga yung gagawin Di po ba? Alam nga naman mga kababayan maligtas ang maligtas. Hindi pwede. Dapat lahat ng mga nagkasala na kinabang dapat managot. Di ba? Kahit pa si Pulong. Di ba? Ngayon talagang may nagpatotoo na. Di po ba? Na itong si Pulong ay kasali talaga. Yung kanyang nakuha po mga kababayan ng panahon ng tatay niya na 51 billion para sa flood control. Abay mga kababayan ngayon talagang talagang binubusisi na. Kita nyo? Alam nyo, minsan magpasalamat din tayo sa mga tatatangang district engineer kung hindi dahil sa kanila mga kababayan hindi natin malalaman at hindi mabubunyag ito. Pasalamat na rin kay Biko Soto na nanguna para i-expose itong si Diskaya, di ba? Pasalamat na rin kayo kay Magalong. Pero teka muna, Magalong, pukin ang ina, ha? Oy, Magalong, banggitin mo daw muna, sabi ni, sabi ni Trillanes, Magalong, Mayor. Mayor Magalong. Sabi ni Trillanes, banggitin mo muna at kilala mo naman na pala kung sino yung mga kontratista at mga may pakana ng mga rock netting dyan sa Baguio. Bakit hindi mo raw binabanggit? Nako! Oo nga, Tama naman si Trillanes. Bakit hindi mo mabanggit-banggit? Sabi ni Trillanes, kaya daw hindi mo mabanggit, dahil kaalyado ni Duterte. Di ba? Wag ganun. Anong pagkakaiba mo kay Marcoleta? Nakulang na lang maging model sa Hair Asia. Di ba? Walang ganun, mga kababayan. Anong Hair Asia? Hair Asia. Yung pa-contest ba ng mga hairstyling? Di ba? Putik na yan. Huy, Magalong. Bago ka mag-bida-bida, sagutin mo muna yung tawag dito, yung sinasabi ni Trillanes. Kasi alam niyo totoo mga kababayan. Sabi ko naman sa inyo, para tayo doon sa totoo lang. Tama rin naman yung sinasabi ni Trillanes. Di ba?
Nandyan ka, bida-bida ka. Tapos, alam mo naman pala kung sino ang kontratista at mga nakikinabang dyan sa rock netting project, dyan sa may gilid-gilid ng mga kabundukan sa lugar mo. Ha? At dyan, sa kahabaan ng Cannon Road at saka Marcos Highway, ano? Mga kababayan alam niya pala, hindi pa rin niya sinasabi, mga kababayan ko. Bakit? Dahil pinoprotektahan din yung mga kaalyadong mga DDS, nakaalyado rin ni Digong. O, di walang pagkakaiba to kay Marcoleta. Di ba? Anong pagkakaiba nilang dalawa ngayon? O, kung mag-iimbestiga kayo ng meron kayong kikilingan at poprotektahan, wag na kayong mag-imbestiga. Oo. Di ba? Mag-model na lang kayong dalawa. Di ba? Ganun na lang. Wala na. Hindi kayo papaniwalaan ng mga tao. 'Di ba? Sino to? Si Susie. Thank you naman. Oo. 'Di ba? Yun. Ano sabi rito? Oo. Join din sa live mo from Hawaii. Nako, favorite ng mister ko. Nako, baka ako ba yun? Baka si Takero tinutukoy nun, ha? Oo, ano ba yung sabi? Andali, puntahan ko lang, mga kababayan. Ang bilis ng comment nyo. Oo, natatabunan agad ayun, Hawaii, favorite. Ng mister ko. Ako si Takero, pero di ako maabutan live niya. Favorite. Ikaw pala, favorite ka pala, Tax. Nung mister niya. 'Di ba? Dito ka pa sa live ko nakita. Di po ba, mga kababayan ko? Wala na hong silbi ang pag-iimbestiga kung may kinikilingan ka. Walang silbi ang paghahanap mo ng katotohanan kung sa likod ng katotohanan meron kang itinatagong iba. Yun. Di ba? Ang katotohanan, mga kababayan, dapat transparent yan. Huwag mong itago sa katotohanan yung mga kakampi mo. Ganon. Parang ito, si Marcoleta tsaka si Magalong. Marcoleta, turuan mo nga na mag-ayos ng hairstyle si Magalong para parehas na kayong dalawa. Di ba? Joke lang. Joke lang. Pakamapi ko na. Hindi, wala naman ako sinasabi. Sinabi ko lang naman na turuan niya mag-ayos ng hairstyle. Masama ba yun? Kaya nga, tingnan nyo. Tingnan mo. Nasaan ba yun? Ayan, Marcoleta, turuan mo naman kung paano ka nag-hairstyle para, di ba, medyo mais-ayos naman. Ano? Personal ba yun? Wala, hindi personal yun. Personal ba yun? Wala yun. Para nga di ba? Maganda yung image, maganda pagka humaharap sa camera at sa tao. Hindi masama yun. Baka mapiko na naman si Libayan. Nga pala, ano mangyayari nito kay Libayan? Di ba, ano yan? PBM critic yan so ngayon, tumahimik na. So, ang hilig ng ganyan ni Libayan yung kinakain yung sinasabi. Sinasabi niya sa huli. Kaya nga, 'di ba, dahil syempre, alam mo naman si Libayan, si Magalong lang naman pinoprotektahan nun. Kung saan si Magalong, dun yun. 'Di ba, mga kababayan ko? So yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.